na big time. Dali na karubuntaga ito makauban ang atong sinaligan niya abogado, lang abogado makabombo dito sa Jinsan, Tibong Pilipinas, Attorney Ray Cartojano. Attorney, maing buntag. Maing buntag, Bumbuluwi. Bumbuluwi di no? Yes, Attorney. Okay, Attorney, kung ako panglan to, may kilabutan ng padayon usab nga trial karon ni BP Sara, no? Kagahapong adlaw ikalimang trial. Pero before pa niya ng ikalimang trial ni BP Sara, si BP Sara nag-ingon nga kuno ang mga reklamong impeachment bato kaniya, wala kunoy basihan, wala kunoy ebidensya. Unsay opinion nimo ani Attorney, ug usa po yung mga basihan ni Attorney Sara ani BP Sara ngano nakaingon man siya nga way basihan ng impeachment complaint nga gipasangat bato kaniya, Attorney Ray? So normal ning statement sa atong Vice Presidente, no? Iya maning part sa iyang depensa, no? Moingon ang prosecution nga kusog ang ebidensya, ang depensa moingon walay basihan. But importante tanaw nato independent nga standards dinhi, no? Siguro Bumbuluwi nga nganong na mention na sa atong Vice Presidente tungod kay kung imo mapansin sa past nga hearing, no? Past siguro 2 or 3 nga hearings, medyo ang shift sa dagan sa presentasyon sa prosecution, dili na dito sa pag-establish og katong elemento sa krimen nga grave threats. Okay, dito man nagsugod, no, kung naabagoy present pagutanan nga elemento sa grave threats. No, so paingon na karon, no, expect ang ilang battleground dito bagod sa mga requisito sa katong gi-file nga kaso, no, di man ni criminal court ang atong impeachment court, Tama. kundi elemento, no, sa kating giningon natong betrayal of public trust. So, medyo limitado ang mga jurisprudence sa atong Korte Suprema. So atong mutanaw lang dito sa standards nga gihan-ay sa atong Korte Suprema dito sa kanang giningon nga kaso, no, nga betrayal of public trust nga mao ning gisang-at batok sa atong Vice Presidente. So ang pinakaduol dinhi Bumbuluwi kaning naiusa ka kaso nga Gonzales. Sigurado ko nga diha mag-square off, no, ang mga abogado tungod kay diha nga kaso dito gidiscuss sa Korte Suprema kaning elemento sa betrayal of public trust. So katong intent, no, ay katong statement yang na mention ug kaning giningon nga sa English pa kanang tinuyuan, no, deliberateness sa kaning iyang statement. So medyo technical siya nga diskusyon. Ang pangutana lang bod iya bagod ning giplano, no, katong iyang statement iya bagod tong nastorya sa iyang kalagot lang, no. Murag statement nga iyang kalagot kay kung imong basihan man gud sa grave threats di man na siya material. Nalagot ba ka o dili, subject ba na sa condition o dili, imo nang tubagon. Kung ang file sa imo nga kaso, grave threats, pero ang gi-file sa iya kay impeachment man kaning giningon natong betrayal of public trust nga medyo kung kita mo tanaw, no, patas ang patas so far, no, ang kaning presentasyon sa prosecution o kaning argumento, no, positioning sa depensa. Wala pa ko Attorney ba nga usang koneksyon sa gingon nga grave threat sa giingon niya culpable violation of the Constitution o kanang betrayal of public trust kung mao na ang ginahingusgan nila, Attorney Ray, bato kang BP Sara Duterte kay murag layo magikayo ni sa ground sa impeachment kining grave threat ni BP Sara. So ang connection din na Bumbuluwi, no, kanang mingon kag grave threats o kaning betrayal of public trust. Siyempre ang usa ka Vice Presidente nanumpa, no, nga sunod siya sa mga balaod sa atong nasod. And therefore kung mo-violate sa mga balaod, no, ang logic dinha nga iyang gibetray, no, o sabi ni saya pag iyang giluiban, no, ang pagsalig sa katawhan sa iyaha. Pero ang gi-file sa iyaha, betrayal of public trust man. So dapat dito sa elemento. Kung naabagoy ka ng giningon nga pagluib, no, sa atong Vice Presidente sa pagsalig sa katawhan sa iyaha. So ang mosulbadana dili ang elemento sa grave threats, kundi katong elemento sa kaning betrayal of public trust nga ang nihanay ana atong Korte Suprema nga independent nga body. Okay. Sa grave threat nga reklamo bato kang BP Sara, di mo ikalimod nga ang ebidensya nga itong mga video, katong mga statement ni
BP Sara, Attorney Ray, katong mga pamalikas niya, katong sign niya nga murag napay mga slice sa liog, lig on ba na kay ebidensya gyapon, attorney kay una giingon magun niya nga murag apil yung sarili nga kung may mahitabo kuno sa iya ha, wa book doon ang mga tawo nga kuan mao na Attorney Ray. So siguro kung grave threats, no? Imong i-file sa atong Vice Presidente, no? Na naman ay korte nga mutubag ana. Dili ang impeachment court. No, tungod kung mo nang target sa iya ha, dapat dikto sa korte nga iyang atubangon. Kaya ang atong impeachment court di man ni siya mutry sa kaso nga grave threats kay criminal man ni siya. No, dikto niya tubagon sa katong ginaingon natong impeachable offense sa atong Batakang Balaod, kundi katong ginaingon natong betrayal of public trust. So mo nang focus karon, no, kay daghang kay nalibog din na kumbuluwi nga klaro naman na siya, no, depende kung asa ka nakatindog, but kaning impeachment trial di man ni siya criminal trial, no, usa ni siya ka impeachment proceedings. Therefore tungod kay impeachment proceedings ni siya kumbuluwi, dito nato i-measure, no, ang standards dito sa betrayal of public trust. So kung imo mapansin karon, no, the past few days dito paingon ang dagan, no, sa pangutana, sa cross-examination, dito nag-square off ang mga abogado, no. In fact, kung atong napansin, maskin si kanhing Senate President Tito Soto, iya tong giklaro, no. Paingon niyang nalito na tayo dito, no. Ang final na kaso is betrayal of public trust, di man grave threats. But nahimong incidental ni ang grave threats tungod kay syempre imong i-prove pod, no, kaning elemento sa krimen nga ang korte, no, kaning impeachment court wala naman na siya jurisdiction. Diha nga kaso. Okay, kinang ginagamit lang nga voice recording, Attorney Ray, unsa ka valid na nga unsa importante ba nga ebidensya, attorney, pero di po siya automatic siguro nga mayingon nga lig-on kanang voice recording na ginagamit para kang BP Sara, Attorney Ray. Tumagi mga authentication. Pagkatapos naman tayo mga proseso po dana, no, bumbuluwi nga di man na basta-basta pwede pong gamiton kung walay consent, no, walay consent sa katong tao, no. So normal na siya nga mga proseso, but kung gamito na siyang ebidensya, then kinahanglan i-authenticate na yung mga proseso sa pag-authenticate kay base posible nga kanang ginaingon nga gi-cut ba o gi-splice, di ba gina-doktor o di ba gi-edit. Kanang usa ba gina emotional ba na emotional ba na nga expression lang o opinion lang ba na, Attorney Ray, sa tanaw nimo? So diha magdaog sila sa kaning elemento sa betrayal of public trust. Kay ang ingon natong Korte Suprema dito, no, sa katong Gonzales nga case bumbuluwi nga dapat di lang ka ng outburst, no, para mo constitute, no, kung na buhat nga kanang di maayo o di ba sa laod, no, kung para matangtang ka sa pwesto, di lang ka nang nasuko ka, no, o dapat na appeal din ha kanang ginaingon nga kanang tinuyuan, no, kanang naadyo kay plano. So diha na to makita katong ebidensya sa prosecution ng witness nga taga NBI nga dikto niya gina-establish na di lang sa usa ka recording, sa ubang mga recording nga nanay pattern ang atong Vice Presidente. Di lang ni siya kanang giningon nga emotional outburst ba nga nasuko ka, kana siya kung atong basihan sa kanang standards sa Korte Suprema, di na siya mo constitute og kanang betrayal of public trust. So dikto ang gina-establish mo gani atong napansin nga dugay kaayong gi-cross-examine, no, ang kaning NBI nga si Attorney Lotok tungod kay dikto nagadagan, no, ang argumento sa prosecution o sa depensa. Mahulog nga murag huyang ni Attorney Ray kining grave threats nga kaning reklamo batok ang BP Sara kung mauna kay murag dili man laom, Attorney Ray, sa impeachment nga reklamo ngadto kaniya. So siguro pang display lang siguro, no, ang Vice President, no, kung mo na yung gibuhat mo constitute og kaning criminal offense, no, but establish man na sa mga doktrina nga magkalahi ni sila,
No, kay kung grave threats ang kuan ang violation sa atong Vice President, dapat gi-file lang siya kaso nga grave threats. Pero ang gi-file sa ihabong buluwi, kuan man, betrayal of public trust, no, magkalahi siya. No, ground ni sa atong batakang balaod sa pagtangtang sa usa ka opisyal, but kumingon kag tanang grave threats, ang target nimo ipapriso nimo ang usa ka opisyal. Tapos dikto nimo i-file sa korte nga naay jurisdiction. May jurisdiction ana, no, either MTC ba or atong RTC. But mo na, no, at least karon sa in the last 5 days medyo nagaklaro-klaro na, no, kay dito medyo nagkalibog ang katawhan nga ang dagan sa proceedings unsa bagud ni gina-establish ang grave threats. Pero at the end of the day, ang pangutana din ang gi-file sa atong Vice Presidente, betrayal of public trust. So dito mag square off, no, ang mga ebidensya o kaning cross-examination sa mga abogado. Okay. Sa Live Bible Attorney, kining si Zulaika Lopez, kining sa Office of Vice President niya si Juan ba, Zulaika Lopez, o si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bilio, di na kuno pa tambungon, di na kuno matubang sa prosecution isip testigo, Attorney Ray, unsay masulti nimo ani? Well, first impression lang katong kay Attorney Lopez, di na to masabtan ang strategy sa prosecution. No, anong ipresenta siya, no, wa pa nato na read. So ang nahitabo di ay based sa statement ni Attorney Kapunan, ang purpose lang di ay para i-establishar katong nahitabo nga conference. No, but from the standpoint of kaning strategy nga mo kuha man kag kanang giningon nga hostile ba sa English pa, no, witness nga dili imuha. So kato dako to nga challenge, so curious taon sa strategy sa prosecution, pero it turned out kung buluwing mo lang to yung establish pagkatapos ang iningon sa Attorney Kapunan nga wala na need, no, nga i-establish sa Attorney Lopez. So sakto po ang diskarte, no, sa atong prosecution nga di na siya i-establish pagkatapos siguro katong isa pod nga witness, ang purpose lang niya, no, nga i-corroborate dugangan ang position ni Attorney Kapunan nga di naman kinahanglan kay admitted naman, no, admitted naman na hitabo to nga insidente, so no need. So sakto lang pod para di pod malangan, no, kaning pagpresenta sa mga sunod nga mga testigo. Okay. Attorney, samtang gadungog, day 5, ginadungog ang mga ebidensya, mga testigo, batok ang BP Sara, may kalabutan sa grave threats. Unya, ang ato mga senador pod, nag-encourage po karon sa Korte Suprema nga di magipadulong mo patunga, may kalabutan sa 2/3 nga boto, kay out of 24, 21 naman lang karon kay mga senador, anabilin, o say pa, maagi ana, sistema ana, Attorney Ray, mo panigbaba bagyapon ang 2/3 nga boto, nga kuha ang gyapon ng 16 kung moabot ng pagboto sa Senador Attorney Ray. Well, mo govern gyapon tong statement sa presiding officer. No, si Senate President Senator Chis Escudero nga iyan ang gihanay sugod pa ng boto 16. So unless bumbuluwing tangtangon nila, no, sa posisyon si Senator Chis Escudero, pero ang numero karon as it is, no, kung ang mo resolba ang atong presiding officer 16, no, pero klaro man din gingon ni Senator Chis Escudero nga kung naay senador nga dili happy din sana ang arrangement, ang remedyo moadto sa Supreme Court, no, kung gusto nilang himog 15, o di ba pinakaubos siguro 14, no, ang ilang remedyo moadto sa Supreme Court, but as it is, ang numero nga mo convict o motangtang 16. Okay. So sa sitwasyon ko, Attorney, posible o makabot ka ang 16, Attorney, kung mauna kay bisag 21 na lang ka mga senador na bilin, kaya wala lang tulo, dili pwede makaboto, Attorney Ray? Well, kung ang basihan nato ang numero, di naman ang material tong ubang mga senador, no, bumbuluwi tungod kay ang bukdo nimo 16 man. Di man kung ang target nimo is siguro mas ubos nga numero, mahimong material sila. Pero kung 16,
no, maski nang usa lang ka dissenting nga senator pero wa nakaabot og 16, acquitted gyapon ang atong Vice President. Okay, sige. Last na, attorney, sa imo na lang siguro nga panglantaw sa ikalimang adlaw sa trial ni BP Sara o kining dili na mamahimong testigo si Zuleika Lopez sa attorney Ray. Go ahead, attorney. Well, sugod pa ni first article pa lang man ni siya, ano, bubuluwi. Napay tulo ka artikulo. Kanang hinaot nga mailaning mahuman, no, siguro next week mahuman nila ni kaning article 1 pagkatapos ang katawan siguro open mind lang tan-awon i-dissect ang kaning dagan sa kaning proceedings nato pagkatapos atong tan-awon pud ni siya nga usa ni siya ka party political trial. Yes. Ang grounds lang kaning judicial o kaning legal grounds mo ning basihan para atong mga maestrado ilang desisyonan ning kuan ning impeachment, but at the end of the day kaning muhusgaan ni Bubuluwi atong mga senator judges. Yes. No, so dugay pa ni, no, dugay pa ni nga proseso, so usa pa ni siya ka educational exercise, no, sa kadaghanan nga makita ang proseso sa impeachment trial. Sige. Attorney, thank you sa mong time karong buntag sa mga importante ng mga punto may kilabutan sa issue trial ni BP Sara. Thank you, attorney. Good morning. Anytime now, Bubuluwi. Okay, salamat, attorney Ray. Mga importante nga mga punto paglantaw na attorney Ray Makabombo may kalabutan aning mga dagan karon sa impeachment trial.